Good morning po. Good morning po. Ayan, magalak ko po at punong-puno yung puso ko kayong presensya na po ng bawat metong kakatamot, lalong-lalo na po yung ngayon kayabakan. Sabi po kayo nga bunot ko, happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Kaya katanda kayo pong talakad at sabay-sabay tayong magpuri para yung kakatamong Ginoo. Karang pong makaterang, tumerak tamo, karang makapagtas gamat, itas tala rin gamat tamo. Hallelujah! I want to see your face. I want to know your ways. I want to know your ways. Let your light shine upon us. I want to know your power. I want to know your power. Come fill me once again. Lift me up in your hands of grace. You put a new song. You put a new song in my mouth of praise to you. The world will see and feel your name. You put a new song. You put a new song in my mouth. All praise to you, and the world will see and feel your name. We sing worthy, worthy, worthy is the Lord. Worthy, worthy is the Lord. I want to know your part. I want to know your part. Come fill me once again. Lift me up in your hands of grace. We sing, put a new song. You put a new song in my mouth. Of praise to you, and the world will see and feel your name. Put a new song. You put a new song in my mouth. Of praise to you, and the world will see and feel your name. Worthy, worthy, we sing worthy praises to the Lord. He's worthy, worthy. He's worthy of our praises. Sing worthy, worthy, worthy is the Lord. Worthy, worthy is the Lord. Worthy, worthy is the Lord Most High. Song in my mouth. Lift your voices, church. We worship you, O Lord, in every moment. We thank you because you are worthy. Put a new song. You put a new song in my mouth. Oh, praise to you. Whatever happens, we worship the Lord because He is worthy of your praises. Worthy, we sing worthy. Worthy is the Lord, worthy, worthy is the Lord, worthy, worthy.
deserve ng Panginoon ang pinakamataas na papuri. Hallelujah. May mga pagkakataon po sa buhay na naisipan ko pong tumigil. Tumigil sa mga bagay na ginagawa ko po. Even though I'm doing well. Doing well. I question my worth. I question my purpose and my direction. Pero tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon dahil sa kabila ng mga pagkakataon na naiisipan ko pong tumigil, lagi niya akong kinakatatagpuan at sinasabi niya sa akin, anak, nakalimutan mo na ba mga pangako sa'yo? Nakalimutan mo na ba na walang mahirap para sa akin at ako ang iyong Panginoon? And He reminds me of the stories ng mga bata pa ako na naririnig ko. God enabled Moses to part the seas. God enabled David to defeat Goliath. God secured Daniel amongst the lion. And God is enabling you to worship Him today. Panginoon, sa pagkakataong ito, turuan mo kami at ipaalala mo sa amin kung paano kakatunay na Diyos. Walang bagay na masigit pa sa iyo. At walang mahirap na bagay para sa iyo. Kaya naman, ang anuman mga naisin namin ngayon, kung ito ilalapit namin sa iyo, aming dudulog, ang aming mga panalangin, alam namin na ito'y aming makakamit. Kaya naman ngayon, Panginoon, tanggapin mo ang papuri namin sa kabila ng aming mga pinagdadaanan. Because we trust you and we worship you. We know that you are our God in every moment. Manahan ka sa aming puso, sa aming mga buhay. Tunay nga na walang mahirap sa'yo. Higit sa anumang aming kailangan. Higit sa kahit ano pa man. Narito kami, Panginoon, pinupuri ang iyong pangalan. Papurihan ka naman. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko'y hawak mo, di mangangamba sa piling mo.
awitin, higit sa aking kailangan. Higit sa aking kailangan, Higit sa aking karanasan, higit sa aking karanasan, higit sa ating isipin, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, kailanman hindi ka nagkulang, O Panginoon. di minsan na hindi nakulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw, O Panginoon,
huminga. Wala kang katulad. Wala ka namang mga bagay na hihigit pa sa kung ano pwede mong gawin sa aming mga buhay. Kaya naman patawarin mo kami sa mga pagkakataon na nakakalimutan namin kung sino ka sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na nakakalimutan namin kung paano ka naging Diyos noon. Paano ka nagiging Diyos ngayon? At paano mo pinapangako sa amin na ikaw pa rin ang aming Diyos sa mga susunod na panahon. Panginoon, pinangahawakan namin ang mga pangako mo, kaya naman narito kami sa iyong harapan, binibigay namin ang pinakamataas na papuri. Nawa na ibigay namin ang karapat-dapat na papuri sa iyong pangalan sa umagang ito. Salamat sa paggabay mo sa amin sa nakaraang araw namin. Salamat sa paggabay mo sa amin sa oras nito. Thank you for filling our hearts. Thank you for the answers to our questions. Salamat, Panginoon. Salamat. At nawa sa pagpapatuloy ng umagang ito sa aming pagpuri sa iyo, patuloy na manahan ka sa aming mga puso, manahan ka sa banal na lugar mong ito. Consecrate our hearts, O Lord, so that we can worship you in spirit and in truth. Purihan ka, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Scripture reading ako siya. Sige, pwede na pa. Good morning po. Ngayon po, ako po yung may atasan para mamiyang testimony. Uli ko mo pong i-share yung maging experience ko po kilob na po ning atlong aldaw na po ning kaya kaming Mid-Year Institute na atin pong temang bagwa. Mumunan dili po, magpasalamat ko po kang Lord uling pasibaya po, may kapakyabe ako po king makantang event na po ning kaya kaming church. And matula ko rin po, uling may dinan kaya pong chance ang akasalam mo hamila po rin, kapami po kaya na kanting aliwaliwang church na po ning district. Ito po na, kita pong lugar nung nakarin may ganap yung po yung kaya kaming MI. Totoo po yung sabihin na abe ako na ana pong kapali. Solid po yung pali to the point na atin po karing yut na may mag-collapse na ulinapin po yung sobra pali. Pero ita po aliya maging way back anta ali kami po magpatuloy. Lalo kami pong may pasignangan at mas mig-focus ka rin amano na miyabi kaya kami. At mas may ibabaya po in presensya ng Lord yung bawat metong. Ito po, super blessed po, lalo na po niyang last night. And dakal po mag-strike ka na ako and dakal ko rin po maging realizations. Nung naka rin po, sabi ko po na atin pong may bagwaking kanak pong bag. Tamo po si Kristo higit sa lahat. Good morning po. Baloy naman po siguro na Mika atin kami pong may ganap na MI. Anya pong July 19 hanggang 22. First day po, melili kami po. Delanan bilangan po retang ganaganang dalan na pwedeng adalanan ka rin. Special shoutout po kang Ate Joy, yapong driver mi. Second day po, sobra po kapaliketang kung naka rin kami po mag-lessons. Tapos po,
halos mamag-collapse na lang ang purang youth na atsuka rin. And last night po, ito po itang pinakamasaya kasi mamaglundag kami ngan po halos. Tas mamanerak po manta. And last day po, third day, ito pong physical activity. Kahit po mapagal, masaya, and new and new experience po. Ito po itang pinaka-memorable na MI para kako. Si Kristo higit sa lahat.
Purianda kayo pasalamatan, ginuking korasan iti, oriyan din kaya ang anak, king muradang kaisipan ginu, makapagpurila, antimurin din kaya nakan. Ingatan mo lang ginu, king aldoldoda na pamibiyebye, king karelang pamagaral, bless-yoring balang pamilyada ginu, di na mo lang kababatan bang kanta ginu, ay agyagdoring karelang anak para magpatuloy, pupuri kaya kaginu. Ayun po paboran ginu bang kanita, di nga nakareti dagul lang ating direksyon, king karelang pamibiyebye. Iti pong dalangin ko, kinagyo ng Jesus. Amen. Tiyak na magaganap, kalusugan, kapayapaan at kayamanan. Nagdiso posible yan. Sisig, liglig at umaapaw. Sisig, liglig at umaapaw. Kapayapaan at kayamanan, pangako niya'y tapat, tiyak na magaganap. Ang kalusugan, kapayapaan at kayamanan, kay Kristo posible yan. Kay Kristo posible yan. Kay Kristo posible yan. Patuloy po naming pinapahayag ang aming pasasalamat sa pamamagitan ng pananambahang ito
upang ipahayag ito, Panginoon Diyos, nais naming ihandog ang mga kaloob ng iyong mga anak. Pagpalain mo po, Panginoon, lalong gamitin sa lalong ikaunlad, ikapapahayag ng mabuting balita. At sila, Panginoon, na nagkaloob nito, ibuhos mo naman ang masaganang pagpapala at patuloy kanilang maranasan sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Buklatan tala po rin kaya katamang Biblia na mayakit po King Matthew chapter 16 verses 13 hanggang pong 20. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautismo kayo, sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tinanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang ipahihintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubili ng kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. May panuwanan tampong ko rin ang manong may. Po, good morning po. Isunduta mo po yung kakatamong pananambahan. Ngayon ngaldong iti. Yabe tala po po tang pinandit din kakatamo pong kapatid mag-prayer request darang LC. So may operaya po ngayong September 1. Ala na kaya ngatdo kay bat na nita. Pareho kami. Lata po ngatdo. Lako de po ngatdo. Kay bat, Sister Arlene po, na BNF po itang favor, resulta na nitang exam, delana na po examination, kayang breast. So, yabe tala po kayong panalangin. Ngayon pong umagang ito, ngayong araw na ito, tayo po ay nagkakatipon sa isang pananambahan dahil last Sunday ngayon, pangalawa na pong beses tayong magkakaroon ng isang contemporary form of worship na noong nakaraang pananambahan ay na-explain ko na po. So, kaya alam ko po medyo mayroong mga adjustments, may mga hinahanap tayo na dati wala. Pero salamat naman na nagkaroon po tayo ng evaluation. Positive naman po yung feedback. Kung meron po kayong mga
nakikita ang kailangan nating i-improve for the glory of God, ay sabihin po ninyo sa akin o kung kanino man sa mga kinauukulan upang, o kaya doon sa suggestion box, sulat po ninyo yon at lahat po tayo dito, mayroon po tayong boses. Dahil tayo ang simbahan, tayo ang pinagpala ng Diyos. Okay, so, paalala din po, bago po yon, kasama din po ito sa ating kapahayagan ng mabuting balita. Kayo po na nakapag-avail na nung ang tawag doon yung plaque na kabitso po kay ngarap yung balik, karetang potalalakad din tao, akakit ne. Na iya po kabit ketang kilub, kabitso po kareng gate, kareng, o kaya ileleye nung no karin. Itabi ninyo doon sa mga address ninyo, idikit nyo doon para maipakita na you are a member of the Disciples United Methodist Church. Ano po? So, pero wala pang available, papagawa pa ulit. Magpa-reserve na po kayo para sa ating identity. So, ngayon po, balikan lang po natin yung paulit-ulit po ito. Meron tayong mission, vision. Ayan po, yung ating mission is to make disciples of Jesus Christ. Yung meron po akong nilagay doon sa mga quotation. Hindi ko alam kung sino nakabunot sa inyo. Hindi kailangan natin yung ma-convert. Ang kailangan natin ay maging disciples para sa isang transformation. So, yun, si John Wesley po yung nagsalita nun. Tapos, ito po yung ating vision na sama-sama tayong makarating dito sa ating King Kapampangan Tagimpan. Ano po, kaya Tagimpan na imbalang membro na ng United Methodist Church kaya taking disciples ay maging Christ-centered siya. No? Mission-oriented at service-driven yung ating congregation. So, yun po yung ating goal, yung ating vision, yung ating panaginip. Okay. Tapos, yung slogan po natin, kailangan may changes sa ating buhay na hindi ang sa sarili nating kakayanan, kundi sa ating Panginoong Hesukristo. So, hopefully po, ma-memorize ini. Memorize yun rin, hindi pala layon. Kasi kung tayo po balo ini, medyo mahihirapan po tayo sa isang dakilang layunin ng Panginoon sa ating buhay. Ngayon, upang matupad yan, meron po tayong core values. So, hindi pinag-aralan, na i-share na po sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng inyong lingkod. Yung radical hospitality. Yung pangalawa, passionate worship. Nakikita ko po, although hindi ganun, nag-expect ako na mas konti pa sa inyo yung darating sapagkat mahirap yung parking. Ano pa ba? Umuulan pa. Pero praise the Lord na sama-sama tayo na dito. Yan po yung isang kapahayagan na you are passionate worshiper. Okay po. Tapos, pinag-aralan po natin yung intentional faith development. Yung buhay natin ay mayroon tayong intensyon upang pagyamanin. Hindi lang dahil libre ka, hindi lang dahil wala kang ginagawa kung bakit ka pumupunta sa mga gawain ng Panginoon, kundi yon ang nilagay mong schedule sa iyong buhay, sa iyong pananampalataya. Ayan po, yung intentional faith development. At ngayon naman po, yung pang-apat, ang isang iglesyang mabunga, mayroon siyang practice na tinawag ng author na si Bishop Robert Snaith, yung meron tayong practice na risk-taking mission and service. Risk-taker po tayo. Kung wala po tayong, kundi po tayo mag-take ng risk sa mga ginagawa natin, mahirap tayong
umabot sa isang pagtatagumpay ng buhay, kailangan po magkaroon po tayo ng pag-uugaling risk-taker, especially sa mission and service ng Panginoon. Risk-taker po tayo. Yan. Ang ating text ay masusumpungan sa aklat na isinula na Mabuting Balita ayon kay Mateo, yung binasa kanina, yung nagkaroon ng isang survey, pagtatanong ang ating Panginoon kung sino siya ayon sa mga tao. Kaya tingnan po natin paano nagkaroon ng risk-taking na pangyayari doon sa pagkakataong iyon. Dito tayo magbabase. Ang sabi ni Bishop Robert Snaith, congregation that practice risk-taking mission and service, sabi niya, offer endless opportunity for people to make difference in the lives of others through service projects, volunteer opportunities, and mission initiative. Yung endless opportunity, ibig sabihin, hindi natin nilalagyan ng panukat sa ating standard. Yung pwedeng maglingkod, yung pwedeng ipaglingkod, at yung pwedeng gawin natin para sa Diyos. Ibig sabihin sa standard ng Panginoon. Maalala niyo po, noong, kung nabasa na niyo to, si Mark, yung writer ng Mark Gospel, yung isang evangelist na si Mark, quitter po yun noong una. Natakot siya. Kaya, ayaw nang ipasama. Ayaw nang ipasama ng mga alagad. Sabi na, quitter yan, lakwa na katamo mong kingeri niyan. Si Mark yun. Akala nila, kasi yun ang basihan Yun ang basihan ng tao. Ang sabi ng isang alagad, hindi, isama natin siya. Ang Panginoon ang magbibigay sa kanya ng katatagan ng buhay. So, ibig sabihin nun, yun ang kapahayagan, isang kapahayagan na endless opportunities. Kung ang Diyos ay hindi tayo bibigyan ng pagkakataon at hindi ka binigyan ng pagkakataon, kung titingnan lang niya yung pag-uugali, kahit ako, kung titingnan lang ng Diyos yung pag-uugali ko, hindi ako pwedeng tumayo dito. Kasi ang Diyos yun Pero subalit dahil napakabuti ng Diyos, yung opportunity ay hindi niya binibigyan ng limitasyon sa pananaw ng tao, kundi sa kakayahan ng Diyos na gamitin ang bawat isa sa atin sa paraang gusto niya. Dito po, sa ating text, before po yun, pag sinabing risk-taking, ibig sabihin, the meaning of risk-taking is the act or fact of doing something that involves danger or risk in order to achieve a goal. Pag sinabing risk-taker ka, kahit you are willing to face lahat ng danger o anumang risk para makuha mo lang yung nais mong marating. Yun po yung risk-taking. Pero kapag sinabi nating mission and service, pag pinagsama yon, makikita natin na ang isang taong yon, ikaw at ako, kaya nating suungin even yung mahirap na pwede nating kaharapin. Kahit anong sabihin nila, mananatili kang nagmimisyon at naglilingkod sa Diyos. Ang sabi nga ng isang mangangaral, if you want to give light, sabi niya, if you want to give light, you must endure the pain of burning.
Yan. Kung gusto mong magbigay ng liwanag, kailangan mong pibatan. Ing sakit na ning pali. Siyempre na. Ngayon, tignan po natin yung setting. Ito po setting dito sa Matthew. Ang sinabi po dito, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, sa verse 13, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ako? Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Alam mo yung settings na yan, yung place, yung Cesarea ng Filipos. Nakarating sila dyan. Pag sinabi po dyan, Caesarea Philippi, it was a territory where pagan gods were worshipped. Ibig sabihin, majority ng tao doon sa Caesarea Philippi ay mga pagan. Pag sinabing pagan, meron silang ibang Diyos na sinasamba. Hindi nila kapananampalataya yung mga tao doon. Isinulat pa yan, sana, kebit ta lugar na Kut na muna mo nung ninuya ko 40 taong yan. Sana hindi nila nilagay yung lugar. Bakit nilagay yung lugar? Kasi napaka-significant ng place na yan. Kasi yung lugar na yan ay lugar na kung saan ay sinasamba nila ang iba't ibang klaseng Diyos na kontra doon sa sinasabi ng kanilang pananampalataya at ng ating pananampalataya. Kaya sabi dito, and it is there that Jesus asked Peter a question about his identity, not in a safe territory, but in non-believing location. Yun po yung iniisip natin, bakit dito siya magtatanong? Samantalang marami sa kanila ang walang alam tungkol sa Mesaya. Walang alam tungkol sa pangyayaring ginawa ng Panginoon sa mga nakaraan sa Galilea. Bakit dito sa lugar na ito, doon siya nagtanong? Yun po yung isang paraan ng isang tinatawag nating risk-taking. Gusto mong maging risk-taker. Sa panahon na parang hindi ka tanggap, sa panahon na parang maraming ayaw sa'yo, sa panahon na wala silang nakikita kundi yung mali mo, doon mo makikita kung sinong totoong ikaw. Dito ang ating Panginoon, walang makakakilala sa Kanya. Kahit isa. Halos. Dahil wala silang alam tungkol sa Biblia, wala silang alam tungkol sa propesiya, pero diyan siya nagtanong. Makikita po natin na sabi diyan, ang isang risk-taker sa kanyang pananampalataya ay meron tayong tinatawag na divine confession. Tignan po natin. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang anak ng Diyos na buhay. Alam mo ninyo, isa sa pinakamabigat na kasalanan sa mga Jewish people noong panahong yon, sa mga Hebrews, ay blasphemy. Kung kaya ang ating Panginoon, isa sa binabatong kasalanan sa Kanya, yung iniyahalin tulad niya yung sarili niya sa Diyos at kiniklaim niyang siya'y anak ng Diyos. Kaya kung napanood ninyo yung pelikulang The Passion of Christ, pinagsasampal siya. Kasi kapag meron kang sinabing tungkol kahit lang sa pagkakataong magsalita ka laban sa Diyos o higit sa lahat, ikumpara mo yung sarili mo sa Diyos, sino mang makakarinig sa iyo ay malaya kang sampalin.
Ganun po kahigpit. O dili kaya'y dadalhin ka sa Sanhedrin upang magkaroon ng investigasyon at bibigyan ka ng karampatang parusa to the point na dadalhin ka sa Roman government upang hatulan ng kamatayan sa krus. Yung divine confession dito, yung risk na pwedeng kaharapin ni Peter, ay hindi basta-basta nung sinabi niya yan. Hindi basta-basta dahil yun ang kanyang conviction. Tama, yun ang kanyang conviction. Pero may malalim na kahulugan kung bakit sinulat ni Matthew yan. Sapagkat si Peter, hindi siya natakot. Hindi siya natakot na parusahan siya. Yun ang risk taker. Yung divine confession, you are the Christ, you are the Messiah, the Son of the living God. Ay pag may makarinig doon, sasampalin siya. Kaya po yung mga Israelites, ewan ko kung hanggang ngayon, yung mga taga-Israel, pag nagsisimba sila, dun sa context ng unang panahon, hindi sila nag-o-offer ng pera na may image. Hindi sila nag-o-offer dun sa offering box na mayroong image na tao. Ganon sila katindi sa pag-observe ng blasphemy. Yun lang Kaya makikita mo nung pinagtataob ng Panginoon yung nagtitinda ng mga hayop tapos nagpapalit ng salapi. Bakit may nagpapalit ng salapi doon? Kasi kapag mayroong piyesta ng Pasko, yung tinatawag na Passover, yung mga Hudyo galing sa ibang bansa, galing ng Egypt, galing ng karatig bansa, ay mayroon silang dalang sariling currency. At yung currency nila, lalo na yung mga sinasasakupan ng Roman Empire, ang kanilang perang ginagamit ay mayroong image ni Caesar. Kaya matatandaan ninyo, kasi napakalalim po niyan Kaya gusto ko pong malinawan sa atin. May currency na si Caesar yung nandoon sa mukha, parang sa atin, si Jose Rizal, nasa piso, yung mga tao. Hindi nila i-offer yon. Bawal na bawal sa kanila yon. Ang tawag doon, blasphemy. Pera pa lang yon. Kaya, ang gagawin nila, para makapag-offer sila, pupunta sila sa money changer, tapos papapalit nila yung perang dala nila galing sa ibang bansa, ginagamit nila doon na mayroong image ng tao, upang yon ang i-offer nila. Ganon kabigat yung blasphemy. Pero dito, yung divine confession ni Peter, kaya niyang i-risk yung buhay niya. Sapagkat yun ang kanyang conviction. Nasa Pilipay sila Nasa lugar sila nang walang gaanong nakakilala kay Jesus. At tapos na may mga Hudyo doon, sasabihin niya, you are the Messiah, the Son of the living God. Pinampaligda ka po, harakanta. Di ang ganda. Pero ginawa niya yon sapagkat yon ang kanyang conviction. Ano pong ibig sabihin nun? Una, yung tinatawag nating, meron po kasi tayong comfort zone. Yung comfort zone, sabi dito, a situation which you feel comfortable, in which your ability and determination are not being tested. Yung ayaw mo yung comfort zone mo, yung doon ka na lang, kasi dito ka na masaya, nakabisang galo kini, makanyana ka mo. Comfort zone, nga sida kanong karyan. According kang Webster. Stepping out of one's comfort zone can be challenging, but can also lead to personal growth and development. Yung risk taker, pag sinabing risk taker ka, ang unang dapat step na gagawin mo is, ano nakalagay? Pushing out of our comfort zone. Masaya na ka, Kenny Okay mo ito.
at ikang satisfaction keng life mo. Pero in panagkat Kenny, meron tayong magiging risk taker tayo. Meron tayong misyon. Kaya dito sabi diyan, babasa ka Chepo, comfort zone, yung comfort zone mo yung red, tapos yung person mo yung yellow, learning zone green, tapos tinatawag nating growth zone yung blue. Nuka rin kayo puken. Tamo po, hindi po tayo magkakaroon ng isang bagong pagtatagumpay sa buhay kung hindi tayo aalis sa ating comfort zone. Minsan yung comfort zone natin, yung okay, tanang sisimba. Mag-enjoy tayo naman. Ala pang stress. Yan ba yung design tamo? Okay naman tutuki ko kay Jesus, nga namang Peter. Kailangan pa bang i-declare ko nung ninuy ka? Puta, may parusan ko. Kapag sinabing lumabas kayo sa yung comfort zone, may mga umiikot lang sa sarili mo na ayaw mong lumabas doon. Na meron kang potensyal at meron kang kakayahan. Minsan, umiikot yung ating buhay sa galit, sa ating mga puso na umiikot lang doon. Okay na ako, Kenny, kaysa aking dakal pa malyari ka na ako. Mako ka, Ken, dakal niya plano yung Diyos. Kaya, ito po yung sinabi niya, not because many people want to, you'll join. Ang sinatawag natin comfort zone, dahil ba gusto ng lahat, makikisama ka na? Tingnan mo ninyo, lahat sila, nagtanong ang ating Panginoon, sino ako para sa kanila? Tapos sumagot, kayo po ang taga-bautismo. Sabi naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Lahat sila yun ang kanilang pananaw. Na si Jesus Christ is prophet. Pero hindi na-satisfy si Lord. Dahil hindi iyon ang tama. Dahil ba yun ang uso, yun ang tama? Didikta na nakatamo ng yato. Alina nakatamo didikta ng kasalpantayanan tamo. Yung kasalpantayanan tamo, dapat iyang magdikta kaya katamo, aliway niya ito yung magdikta kaya ka. Hindi ikaw ang susunod dun sa trending, kundi ikaw yung gagawa ng trending. Naalala ko po si D.S. Muñoz nung nagturo siya sa amin sa evangelism. Evangelism is creating climate, sabi niya. Yun lang. Tapos napag-isip-isip ko, nanong buriin na sabihan ng tao ngayon niya. Naaalala ko, minsan kasi sumusunod tayo sa climate, sa sitwasyon. Ang paanyaya sa atin, tayo ang gumawa ng trend. Tayo ang gumawa ng climate sa ating pamilya. Hindi ka sasama doon dahil yun ang kanilang ginagawa, kundi ikaw ang magiging sanhi upang maiba yung climate na inyong nilalakaran, na inyong ginagalawan sa paraang makabanal at sa paraang makadiyos. Kaya, kung gusto mong umalis sa iyong comfort zone, hindi dahil gusto ng lahat, ay yun na yung tama. Kundi dahil yun ang gusto ng Panginoon, doon ka sasama. Kaya dito po, ini po, balo nga banggit ko na ini. Pag sinabing get out of your comfort zone, magladlad ka. Manong yang pakasabihin. Wala parang aliwa. I love po LGBT community. Kaluguran da kayo. Kaya bayo ko kaya kayong buringgawan.
Nikingatsok yung online. Kasi express mo yung sarili yo. Express mo. Kasi gagamitan din kasi kitang magladlad ka po pagkamalan de. Pero inin to. Burik sabihan, bilang Kristiyano, magladlad na ka man. Nebo. Ito yata, alam po ninyo, lagi ko pong sinishare to. Hindi ko alam kung nabanggit ka na, pero ikwento ko na pen. Balo ya po i-rostom na eh. Nanya lagyong ini. Bibi, gandang hari. Alaing kapayapan. Alaing kapayapan kasi niyang sa salikot. Di ba? At niyang sa salikot. Itang totong iya. Balo niyo po, niyang ngakasabi ni Nanya Lagyutang keng PBB. may confess siya. May confess siya. Anyang mag-confess siya, milayaya. That's good. Ako po, open ko po kayong makanta. Kasi, sasabihan mo nung nining ika. And, supportan dakyat. Naano po yung break sabihin? O bati Rostum, matinyang sikanan na lub magladlad. Ita mong Kristiyano ning kayo, sa likod tamin pa maging Kristiyano tam. Burita ng kumilos kahit ang kakatamong comfort zone kasi wala naman bangkanita para walang magsabi sa atin nagbabanal-banalan ka, parang walang magsabi sa atin na OP ka, para walang masabi sa iyo na laban sa iyo, makisama ka na lang. Kasi ito yung comfort zone mo. O tayo mo, bakit yung pamaging Kristiyano mo? Yun po yung risk taker. Nano man isabienda. Basta't apalwal mo yung totoong mong identity, yung totoong identity mo, yung totoong pagiging Kristiyano mo, ilabas mo. Mangan ka mo, Jollibee, ka makapanalangin nating manakit. Ano po? Sabihan mo yung personal pantayanan mo, mo hasabi. Kasi, at yung kakitang kaya ang comfort zone na dapat alang magsalitang laban kaya ka. Ang pagiging Kristiyano, sabi dito, alang secret agent keng Christianity. Wala po secret agent. Natural tamo pong papalwal, pa maging Kristiyano tamo kasi ikay ito. Meron pong magkaibigan. Kwento de puring matuay niya. Meron daw magkaibigan na ang isa active sa church. Yung isa, hindi nagsisimba. Tuwing Sunday, magsisimba yung isa, best friend lang. Tapos, paglabas, makikita na naman. Yun na naman, magkaibigan sila eh. Dumating ang araw na nagkaroon ng sakit itong kaibigan niyang hindi nagsisimba. At yung sakit niya ay malubha. Tapos, sabi ng kaibigan niya, pwede na kang pag-pray. Para nano? Ananiting niya sisimba na. Bakit mo ako pag-pray? Para nano nga naging kapampangan. Kasi kalugurahan na ka ng Diyos. Totoo yan. Ananiting kahit. Ikaw mo, mo kaluguran, ana. Kaya ba't sabihan mo pang kaluguran ako ng Diyos? Ana? Ay, kaluguran na ka. Ali, ana. Kasi kaluwat tanang miyabe, mo sasabihan kaluguran ako ng Diyos. Ngining mamatay ko, kani mo sabihan. Panwalandak ka niyan, ana. Si sikreto, no? Yun po si sikreto. Lumwalta mo, magkabiyata mo bilang Kristiyano. Magkabiyata mo ay secret agent. Tandaan ng tamo po, nga na ng Biblia, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Ito naman may hindi ka warisulo sa likot me. Kaya, get out of our comfort zone. Subukan mong step by step. Kalupadaret ang diagram nandin. Nung ka makapanalangin in public mitulduan ka,
Tabalong at karanasan kay manalangin niya po'y yapong kesyo ay na makapiyak na kaya nga makanyan. Kamulat niya lang magsalita. Meko na pala. Bibit-bitan na rin chinelas. Nano pa yung buri ko sabihin? Yes, mayroon talagang gifted na nananalangin. Pero nung mo i-overcome itang fear, kung hindi mo ma-overcome yung hiya, mananatili kang ganon. Instead na magiging blessing ka, nakukulong lang dun sa sarili mo. Tawag dito, umalis ka sa iyong comfort zone. And sa totoo lang, ang kinakausap mo naman, hindi yung tao. Ang kinakausap mo, ang Diyos para sa mga tao. Manyaman nita. Paksabihan ming Diyos para ka rin tao. Wala mo itang sopan mo na ako, huling kakilala may mayor. Tapitaran mo. O kaya ay congressman. Siyempre, sopan mo, magsalita ka para kinin tao, para kay sarili mo. Hanggang manyad kang sao, puling manyad kang sao, para kay sarili mo, masikang kalub. Wala, no, laking gino. Nebo. Kaya, tamo po, lakotamo po itang, ditak-ditak itang dine, ditak-ditak itang takot, makotamo king katamong comfort zone, akit me. Yung pinakamahaya pa plano na ng Diyos kimbiyan. Kaya, magladlad na. Kalwal ko kanina, magladlad ko naman. Kristiyano tamo po. Tamo po kabud mo, tao. Kristiyano tamo, ipagkabye tamo. So, ditangnan din, king kakatamo pong biye, sa ating buhay po, yung tinatawag nating divine confession, kung saan si Peter, pinahayag na kung sino si Lord. Parang sa atin, pinahayag mo kung sino si Lord sa iyong buhay sa pamagitan ng pananalita, yung confession, papahayag mo si Lord sa iyong buhay sa pamagitan ng iyong pamumuhay at sa iyong paglilingkod, na kahit anong sabihin nila, ang Diyos ang siyang sandigan mo, at yung divine confession leads to divine revelation. Ano ba sinabi niya? God's action, we're a product of our faith and reflection. Kaya pag nakita mo yung mga pinagaling ng Panginoon, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kumusta yung kasalpantayanan tamo? Makananuming apas sa kaya kang kasalpantayanan nung secret agent ko. Hinakailangan ni Luwalme. God's action, we're a product of our faith. Humihingi ka sa Panginoon, then ipakita mo sa Panginoon na karapat dapat kang lalong bigyan ng Diyos. Kaya, dito, noong nagpahayag si Peter ng kanyang pananampalataya, sinabi niya yung kanyang damdamin, ito yung naging revelation ng Panginoon sa kanya. Ang sabi niya, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. Sabi niya, yung una pala, walang nagturo sa inyo yan, kundi nagpahayag ang Ama sa iyo. Wala pin tinuro, pero ulimpisyag na ng Diyos kaya, nga na, ikaw Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan na hindi magtatagumpay laban sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang pahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot din sa langit. Yan po ang simbahan. Hindi si Peter yung simbahan, kundi sa pamamagitan ni Peter na ipahayag ang church. Ang church, the group of people, fellowship of the true believers under the lordship of Christ. At sa pamamagitan ng simbahan ito, ang sabi ng Biblia, walang takot kapag ikaw ay nasa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Bakit wala naman nakalagay dyan na walang takot? Lahat nga ng tao kinatatakutan ng kamatayan eh. Pero dito, sabi niya, hindi magtatagumpay, maging ang kamatayan sa iyo. Naano pintakutan mo?
Yun po yung revelation ng Panginoon. At lahat ng kung ano'y sinasabi sa langit, kung anong itatali sa langit, tinatali sa lupa, at kung ano yung kinakalag sa langit, ay kinakalag din dito sa lupa, sapagkat dahil sa mananampalatayang nagpahayag, confession. Kaya sabi ng Biblia, kung ipapahayag ng iyong mga labi at mananampalataya kang buong puso na si Jesus ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, naging kabahagi ka ng pananampalataya. Kaya humayo tayo na naglilingkod kahit na may masaktan tayo, kahit anumang sabihin ng iba, mananatili tayong naglilingkod sapagkat tayo ang iglesia ng Panginoon. Tayo ang tagapagmana ng kaharian ng langit at ikaw ang katiwala ng mabuting balita. Ano po? Kaya, divine revelation in action. Ito na ngayon, kung mayroong divine revelation dito sa church, pahagi po tayo ng simbahan. Kaya anong gagawin po natin? Una, stretch beyond service to people. Yung dati mo nang ginagawa, lampasan mo yung bagya. Kaya nga minsan, ginagawa mo na kung mahabang panahon, naghihintay ka ng bagong bunga, marami gusto na eh. Kaya kailangan i-stretch po natin. Yung dati nating ginagawa, dagdagan pa natin para sa Panginoon. Tapos yung pangalawa, making positive difference at significant personal cost and inconvenience to our own lives. Make a positive difference. Yun po yung ginagawa. Kahit na ang kapalit nito, ang maging ang ating buhay. Kasi meron ka ng tapang, wala ng takot na pwede pang bumalot sa iyo. Kasi, ang tawag dito, nag-confess ka sa Panginoon, meron siyang divine revelation sa iyo. Kaya dito, sabi dito, we offer ourselves, our gifts, our abilities and passions to God, so God can use us to transform the world by relieving suffering. Kayo po mikako nung i-offer tayo yung kakatamong gift. Naning gift you, naning gift ko. Hanggang nanuyin, pag pekalub making ginu, mamungayang dakal. Hanggang sabihan da rin aliwa, natural, pag ang tawag dito, man's pleaser ka, eka man nagumpe. Eka man nagumpe. Kasi, ing tao, alayang satisfaction eh. Kalupad da rin sa sabihan tamo, nanuman yung gawa da rin nga, nanumang gawa mong dakalamay, gawa kang malati, maburana nga nita. O tipilis kayo pa yung tao, makanitaya palang pipilisin tao. At kailangan kong isipan na sabihan da rin nga aliwan tao, ba't ali ko sabihan, tetamo ipalub king kakatamong isip, naning sabihan na ning gino. Itasang datang itang panahon, abe-abe tamo itang awsandang grand reunion of the saints. Sabihan na ning gino kaya ka, welcome, faithful servant. Nebo. Kasi, pagamit mo yung gifts mo, pagamit mo yung kakayahan mo, at yung kaya kang passion, naning passion mo ngayon, kalupan na nito sinabi ko, if your passion is passion, gamitan mo yung gino. So, ban kanita magkaroon ng pagbabago sa ating simbahan. Kabatad, nano po yung risk taker? Risk taker po, pwede pong i-practice ngayon. Pwede po natin i-practice today yung pagiging risk taker. At this moment, nanuwari in Canaan mo, ano ba yung dahilan bakit natatakot sa mga bagay-bagay? Ang Panginoon ay nandito. Sabi niya, sa 2 o 3 pinag-uusapan ng aking pangalan, nasa kalagitnaan ninyo ako. Nandito ang Panginoon. Alam niya yung laman ng iyong isip. Alam niya yung laman ng ating puso.
nais niyang samahan ka sa ganyang sitwasyon upang dalhin ka sa isang bagong simula sa iyong buhay. Pwede na kayo pong magkatalakad. Sa Panginoon, nakakamangha ka. Naning takot mo, kailangan mong mako. Abe-abe tamo pong maging risk taker for the glory of God. At nung nanuman ito, umpisan mengini, eka marine. Kasi, nung eka makoking kaya kang panamdaman na mua, ala yung agawang mayaping Diyos kaya mapapatad. Nung eka makoking panamdaman mong something like eka malamarine ka, magkasakit yang kimot ting Diyos, King BM. And this time, puriyan tayo po yung Ginoo. Praise tayo po, Lord. Stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner content, unclean. I stand amazed. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner content, unclean, singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous and how wonderful is my Savior's love for me. We sing, I stand amazed. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner content, unclean, singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous and how wonderful is my Savior's love for me. Sige po, lumapit po tayo sa Panginoon. Makotaan po yung katamong comfort zone. Yes, Lord.
ang presensya ng Panginoon ay narito. Sa iyong pinagdadaanan sa buhay, nais kanyang samahan. Nais kanyang yakapin. I-open mo ang iyong puso sa Kanya. Then, magsalita ka sa Panginoon. Open your heart. Open your mind sa ating Panginoon na narito. Hindi yung kung anong sasabihin ng iba sa iyo. Hindi kung ano ang sinabi ng iba sa iyo, kundi ang sinabi ng Panginoon sa iyong buhay. Sasabihin sa iyo, ikaing tapat kong alipad. Lako mo po yung barriers, lako mo yung nanuman, yung sasagabal ngayon ni King Kiyakang Biye. Mag-focus ka kang Lord. Then, confess your faith. Sabihan mo po yung lamanan ng kiyakang puso, ng kiyakang kasalpantayanan, king ginuna, itaing tutu kaya ka. Sige po, sabihin mo po, king ginu, itang tutu kaya ka. Thank you, Lord. Yes, Lord. Lalapit kami kaya kagino. Pasalamatan mi in kaya kang lugod. Ating kaya kang kayapan king kaya kaming biye. Nangining pinanditay ni. Samantalang makaluhod, makatalakad, makapiyak at manalangin. Tutuna po ni Ginoo, ala kami nga sa likod kaya ka. Balo mo in lamanan ng kaya kaming puso't isipan ngayon. Mapalyaring madadown kami, huli na ning sasabyan da rin nga liwa keng biyemi, keng sarili mi. At huli da minsan ding makasalaleya ing gagawan da rin nga liwa na masanting kaya kaming panlalaway. O mapalyari Ginoo, dakal kami penalangin kaya ka. Na mi man hanggang ni pantonan ming pakibat. Pero ngini Ginoo, ing lamaning puso mi buriming i-confess, buriming sabihan, burinang sabihan ng kaya kang anak ngini. Lord, kapilan man, nukarin man, mi pepabustang, mo kami pekiramdaman. Nakasalukuyan Ginoo, pakiramdaman mi ing balang metong keni. Nya naman Ginoo, adwan ko po kaya ka. Mag-reveal ka po kaya Ginoo. Divine revelation, Lord, yung pagkalog mo po king kaya kang anak. Nung makanano yung depatan mo king minuna, makanyan mo naman yung dapatan mo king kasalukuyan. Dahil nga liwa Ginoo at ilang panamdaman king katawan. Makirap king miyayaliwang proseso na ning pamang gamot. Kalupa na mo Ginoong Diyos, darang Elsie. Darang Arlene Dizon. Dahil nga tsukhe ni Ginoo. Panalangin ko lang. I-bless you po. Aplosan nyo lang rin kaya karelang panamdaman king katawan nating prosesong sukat ng pakiarapan, di na nyo pong upayang magpagaling. Huling iking Diyos na magpagaling king sabla, ming panamdaman. Dahil nga liwagin ng Diyos at nilang frustration, king pamilya, kareng pengari, kareng anak, king obra.
Ginutalakad kami mula ngini. Na kami makulong ka rin kaya kaming frustration. Nung netalakad kami king bayong biye na ipagkalob mo kalwal mo king simbahan na ini. Ginusalamat po. Tugtugya po yung masagana yung kalam kaya kami. Dengaliwagin ng Diyos, daratang ketang puntong balamo mo, bisa na lang tok ng king meto nga kasiwan kaya ka. Pero ngayon mag-reveal ka Ginoo. Ating kapamburinggawan kaya kami. Maigit pa kaya kaming isipan ng pampaplano. Dadalangin ko Ginong Diyos. Aliwa mo ding at tsukeni. Maging ding at tsuking karelang pibale-bale. Maging ding at tsuking karelang obra, ding at tsuking aliwang bansa. Mapapagal, may bugnang toknang, may bugnang sumuko. Di na nyo la po. Inspire nyo la Ginoo. Inspire nyo la Diyos. O kaya kaming malugod na Diyos. King kaya kang banal na Espiritu, ban kanita magpatuloy na ating positibong pananaw king biye. Nakapilan man at nukarin man mo kami likwan. Inabayanan mo kami at patuloy mo kaming abayanan at patawaran mo kami ginunan ng minsan kikilalanan ng atsuka king kaya kaming biye. Kikilalanan ng minsan ng nanuman ng aspeto na ng biye, makialam ka. Pero ang ini Ginoo, pagkalubmingan kaya kay ti. Dalangin kaya naman oig pa. Then kaya kang anak ka mag-celebrate king kalerang birthday. Tanggal siya pa yung karalang pami pasalamat. Yung iglesyang ini, yung kaya kaming komunidad dating bansang Pilipinas. Muli kami, abe-abe kaming dadalit na ating kaming Diyos Ama kapagmulala, ating kaming Diyos sa kamangha-mangha na alang imposibleng kaya kagino, huling yung imposible king tao, posiblingan kaya. Makanyan ming kaulan ng kasalpantayanan at iruda na kaya kami, araranasan mi at patuloy mo pang paranas kaya kami king daratang nga panahon. Tanggapan niyo po Ginoo, kaya kaming kapuryan at pami pasalamat. Tanggapan niyo po Ginoong Diyos, kaya kami ngayon nakasiwan kaya ka. At kaya kaming penalangin Ginoo, kaya kaming tanggapan. Kilagyo ng Jesus. Amen. Ing masaganang kalam ng Diyos, amiglalang king sabla, ing upaya ng mamatawad at magligtas ng yakatang Ginoong Jesucristo, ating patnubena ng Santong Espiritu, yang miyatsok yakatamo ban umetamong susuyo, umetamong magkabye, king mitmong kabanalan, yang tugtog na kikatamong maigit. Ngayon yang gana kingalang kapupusan. Amen.
Magyari tayo ng puluklok. Sige po nga ba papadadore ng candles. Pwede po rin niya katamo pong announcement. Happy birthday po! Karin niya katamo kapatid. Yung mama mo pagkatatan rin niya mag-birthday. Happy birthday po ka kapatid. Kang Achi Anes Lising ining Aldongiti mag-celebrate siya po. Ka-birthday na po Maria Alia Trinidad Malyari, kakaba na lagyan. Sige po. Ken 29 po, Ronabel Gorospe Maria Jillian Malyari. Yan. Happy birthday din po kang Analea David. 31, Christian Jesmer Kiambao, Kiel Esguera, Josephine Esguera, Rowena Calma, Aliana Isabel Dizon. September 1 po, mag-celebrate ang birthday na Kevin Paulo Pajardo, Zenaida Paras, Jenny Pascual, and Shanley Yuan Aison. Happy birthday po ang poretang epamebangkit. O sige, pagkatatala mo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, happy birthday po kaya kayungan. Oren po rin niya katamo pong financial updates. Then pong receipts lang mo po din. Okay po. So, okay, tapong kakatamo pong FB page. So, i-like yun na po pong share. Nantad, nakaltamo po abot. At kumakayo pong makareni na po. Atin po kayo po tang mag-family altar kayo atin lang pong pwede tamong gamitin. Itang tungkol niya po kayong panalangin. So ini po, magdala kayo po, dala niya po kayong balayo. So po tapong 1:30 atin tamo pong bisita, may nibatan laking may ayaliwang local church kay Katan District po tang 1:30. Atin pa. Okay, God bless po. May kita mo po kay susunod Ay mahal